Kamatan sa Diyos ipadaya. Anak sa tao, anak sa Diyos, maghari siya. Jesus, bayad sa kasalanan ta, karon gihimaya, di matarong, maghari siya. Ningging harian way katapusan, iyang himaya way kinutuban, iyang kahalang dulo kahon. Ningging harian miabot karon, ningging harian maghari, ningging harian magmando, ugang iyang gahong otoridad. Jesus, pagkamatanong sa Diyos ipadaya. Jesus, ipahayag nga gugma sa Diyos, ang grasya sa Diyos, ang pulong sa Diyos, ipahayag ka nato. Jesus, ang pagkamalaan sa Diyos, karong gihimaya, di matarong, maghari siya. Ningging harian way kinutuban, iyang himaya way kinutuban, iyang kahalang dulo kahon. Ningging harian miabot karon, ningging harian maghari, ningging harian magmando, ugang iyang gahong otoridad. Jesus, pagkamatarong sa Diyos ipadaya. Jesus, pagkamatarong sa Diyos ipadaya. Jesus, pagkamatarong sa Diyos ipadaya. Tanang tong himaya mo pagdahil ihalas ng Diyos na Diyos naman. Sinsya na ito. Ganahan mo pastor na kata. Pero ganahan itong gawin ito. Hindi ito Lord kaganahan ko sa kanta. But the message of the song is nag-sintro siya sa gingharian sa Ginoo. And this year we are celebrating basta related about mahimong pag-intra, pagsulod, pag-enjoy,
diha sa gingharian sa Ginoo. Ug sa mga pa maayong buntag natong tanan. So atong last Sunday nagahisgota about a prophet Elisha, which is titled as model spiritual leader. And last Sunday atong nakita sa kinabuhi ni Elisha nganong giilaman siya nga model spiritual leader tungod sa mga gitawag qualities nga naa sa iyang kinabuhi. Nga diin he is a man of strength, dili siya kapuyan o trabaho sa mga buluhaton, naa siya goal, iyahag yung kaputon, why kapoy-kapoy mo to ebidensya mo nga naa siya ay 12 pair of oxen. Grabe kayo yun, 12 kaparisan ng mga baka. Kadi hindi ka magdaro siya, hindi kapuyo ng baka, iyahang ipahulay, itugway niya o lahi nga pair na po ang iyang naluhan. Why kapoy-kapoy hangtod nga mahuman ang iyahang giing nga goal. So Elisha is a man of great strength. That is why the Lord has chosen him. Ikaduha, a man who made a complete surrender. Nga maski tuod na siya'y 12 kaparisan baka, na siya'y uma, but iyahang gihala ng tanan, giihaw ng tanan mga baka, mga yugo, o iyang gisugnot, o ang maong pang-ihaw niya, iyang ipakaon sa mga katawhan, naghimo siya dako na celebration, tungod kay na-realize niya nga, out of many people, kadaghang tao sa kalibutan, isa siya nga mapilian, na mualagad sa Ginoo, nga mahimong propeta sa Ginoo, ato nga iyang gihimo, kato nga sacrifice, aron nga wala na siya ibalikan pa. O iyang gibugto ang iyang connection sa iyang past, aron nga mahimo siya nga effective sa ministry, nga diin siya ibutang sa Ginoo. And gihisgutan po nato nga si Elisha is a man that seeks spiritual equipment. Mas nag-focus siya sa espirituhanong butang, nga diin gipangandoy niya ang double portion sa anointing sa Ginoo, ug tuod man nadawat gayud niya kini. Ug karon nga kabuntagon magapadayon taghisgot sa kinabuhi ni Prophet Elisha, ug ngano nga nahimo siya nga inila or model espirituhanon nga leader. So nganong leader man pastor, akong balikon pagsulti, because matag ko sa nato siguro dili ta tanang leader sulod simbahan, apan sa atong panimalay leader ta. No, either ginikanan ka man, inahan o amahan, leader ka sa imong panimalay or siguro sa imong trabahuan, naa ka na posisyon, na ay mga tao nga imong ginsakupan, na ay member sa imong grupo or din na ba sa simbahan. So kitang tanan naatay tawag og leadership nga gasa diha sa Ginoo. So, kung ayaw linitahin lang, yung people, pamangkapastor, bata naman pa ko, or basin you are being processed, pinaproseso ka sa Ginoo to become a great leader someday. So, kitang tanan, leader nun. Kung saan trabaho sa leader, ang trabaho sa leader, dili manugo. No? Trabaho sa leader, dili ka mag-plaster siya, nga aron nga, mo na inyong buhaton ha, kini. But no, ang leader is someone nga nagauna, nagaulo, nagapangulo. Kung na siya may manguna, kung naa siya vision, siya may manguna, aron nga ang iyang mga members ako mo ay musulod. The same sa atong pag-alaga sa Ginoo, sulod sa atong panimalay, kita nga mga ginikanan, kita gimuuna, aron ang atong mga anak musulod na to. Kaya maski na dili nato tudloan natong mga anak, musundog yun na sa atong trabaho. Nang salamat sa Ginoo nga dili nakakaplag ta Ginoo, siguro naatay mga dili maayong kinaiya kaniadto, apan salamat sa Dios nga giinanay usab sa Ginoo karon mahimo na nga maayo nga example sa ato ang pamilya. So karon magapadayon tag hisgot mahitong words kinabuhi ni Prophet Elisha. Ina nata sa ika-4 nga point. Kung sa ganitong point number 1 atong balikon, Elisha is a man of great strength or great energy. Ikaduha, he is a man who made a complete surrender. O ikatulo, he is a man that seeks spiritual equipment.
And then the rest karon atong makita is a product of a man nga nakadawat sa double portion sa anointing sa Ginoo. So kato mga previous atong giisgutan, is a man of great strength or great power, is a man nga naghimo og total surrender sa Ginoo ug nangita sa special spiritual equipment. Those are parts sa quality sa kinabuhi ni Elisha na diin naa niya before niya nadawat ang double portion sa anointing sa Ginoo. But atong isgutan karon is part sa kinabuhi ni Elisha nga diin nadawat na niya ang double portion of anointing. Unsa man siya karon sa diyang nadawat na niya ang double portion sa anointing sa Ginoo is he became a man, he's a man of authority. Unsa man ang authority. If we say a man of authority, buot pasabot usa ka tawo nga may katungdanan. Usa ka tawo nga may kagahom. So if we say man in authority, kung sa ato ang pana siyang lungsod, pwede mayor, pwede vice mayor, pwede mga sanggunian, pwede mga PNP, or anyone nga naay otoridad, or pwede sila makabuot. So sa paagi man sila makabuot, dili biya na ingon nga, abi kay mayor, buot-buot na lang. Ang ilang pagbulutan must be based on the rule of law. So bahis, so pinasikag sa balaod. Ang mga sanggunian or mga SB, magkasinabot gani sila, maghimo sila o mga ordinansa, maghimo sila o kanang kasabutan, o magkahimo sila o balaod, sulod sa coverage, sulod sa municipality, then basta magkasinabot lang sila, pwede sila makapa-implement o balaod. Mabitaw na during election, ginapurso yun sa mga politician ang vote straight yun kay kung saan na nila, dili na sila yapon makabuot kung sagol-sagol sila. Pero sa reality yun, when it comes to politics, mas nindot yun nga naay sagol, kay aron nga naay antay, na ako'y pro, so makita yun tanang problema. Pero lamang, mga politics, gusto nila nga swift ang paghimo sa malaw, mga gusto sa vote straight. Pero kung mag-isot ng authority, so someone that is naay kagahom. See, for example, sa usang kapamilya, kinsa may in authority sa usang kapamilya? Tupad-tupad na sa talong. Wala, dali na itong masabahan. Sige, kinsa man? Ginikanan. Ginikanan mo ang naay authority, sunod sa panimalay. Dili pwede kay abi kay ikaw ang kamagwangang anak, ikaw na may magbuot. No, dili pwede na. Wala ko nagpasabot nga, kay ikaw man mo'y arangan, daghan ka kwarta, daghan ka bandi, ikaw na dahil magbuotan. No. Sa usa ka panimalay, sa usa ka pamilya, someone in authority must be the parents, ginikanan. Kung sa ginikanan, kung atong lantawon sa biblical point of view, the husband is the head of the family, and the wife, sama ang wife, katapang sa iyang bana. Dili pasabot nga helper, kundi kanang gitawag nato og supplement aron mahimong effective ang bana. So muna mga bana, without the asawa, lisod jud kayo. Muna kaya ninyo ako atanan. Ay ninyo yung ako na gud ni. Dapat ako gyud masunod kay niingon sa Bible. Unang gihimo si Adan niya. Dagan na kay mga bersikulong nabalaan. Ayaw kalimti that the woman, ang atong asawa is ang supplement aron mahimo tang effective in our leadership. So man of authority, ngano nga man of authority man si Eliseo in 2 Kings chapter 3 verse 16 to 17, ingon diha og si Eliseo miingon, nag-ingon ang Ginoo, punon kog tubig kining mga naugang nga sapa. Bisag walay ulan o hangin, mapuno ang tubig ang mga naugang sapa aron kamo makainom. Ingon man niini, ingon man ang inyong mga kahayupan. Ang sama na siya, kung imong kwaon ang context niya, ang buot pasapot, is that ang mga hari sa Israel, anong mga hari, mga pastor,
Tungod kay ang Israel niya nakatangis nabahin siya. Na itawag ingarihan sa Israel and the kingdom of Judah. Kanus ama na nabahin, nagsugod o kabahin, sugod pag-reign ni King Solomon. Supposedly, sa diha nga si David, nahiusa na unta to ang Israel. Sa time nga si Saul pa ang hari, ang whole Israel is gidumalaan ni King Saul. Apan pag-abot sa time, nga diining sugod na o kapromote si David kay si Saul, wala siya nahimong kapiyalan sa otoridad nga gihatag sa Ginoo niya. Gi-raise up sa Ginoo si David, o maoto nga si David giila siya sa tribe of Judah as the king of the tribe of Judah. So nasugod na og kabahin ang Israel at nga time. Apan pag-abot sa time pagkamatay ni King Saul, nahimong na-unite ang whole Israel under one king, si King David. Apan sa time na po sa iyang anak na si Solomon, nabahin na po ang gingharian, moto na ay Israel, na po'y kingdom of Judah. Ug niya ang higayuna ang hari sa Israel ug ang hari sa Judah, kauban ang hari sa Edom, nagkonsabo sila nga ilahang sulubon ang ilang kaaway. So na sila yung isa kakaaway. Unya, kining King of Israel, tungod lagi kay dili kayo siya spiritually, ang iyang perspective is not in the spiritual. Mo na nga, wala siya discernment. Kanang ngayon nga, basta dyan ay dili spiritual ang imuhang perspective, walay discernment. Kasagad anak, patuyang lang, paturagas, way klaro nga, padulungan. Mo to nga, sa diya nga nanulong sila ako, ba't naa sila sa patag, problema nila ron, wala sila'y tubig. And do you know that water is very essential when it comes to warfare. Basta bahay na sa pagpakigubat, grabe ka-importante ang tubig. Nga naman, kung saan manimog daghan kag armas, daghan kag bala, pero wala kay tubig. Panahon na uhawon ka, ma-dehydrate ang imong lawas, luya ang imong lawas, kung saan man imong pagsukol si Makawan. Compared sa budan sa kag tubig, pero wala kay bala, pwede ka makadagat. Tago-tago. Kita na ninyo sa salida. Pero mga salida ito, ang aktor nga, basket, dagan-dagan. Dagan rin dagan dito, away, kapoy-kapoy, magkapusunan, ikulatan na po. Pag luoy na kayo siya, tiyo-tiyo, bangon ang yato, grabe energy, no? Hindi makapoy. But to make the story short, water is very essential. Amen. In the spiritual realm, so mayroon ko, kining pagpakigubat sa spirituhanon, sa man ang pamagis pagpakigubat, sa may practical na picture sa spiritual warfare. Ang practical na picture sa spiritual warfare is kanang nag-outreach ka, nag-Bible study ka. You are in actual warfare. Sa man imong pagpakigubat, dili tong balay nga imong gibisitahan, giwalian sa kulong sa Ginoo. But the spirits nga nagakontrol dito nga dati. Diapos mga pag-ampo. Ang pag-ampo is spiritual warfare, especially kung ang imong mga i-ampo katong mga masakiton, katong naay mga balay nga gisamok sa dili mga maayong nga spirito. That is spiritual warfare. Daghang mga tao Kristohanon nga tungod sa experience na nila, mingon na nila, sayon na. Yung pinadunggan ninyo siya, dila ray wali. Kasayon ra nang muwali. Kadali ra nang muwali. Kung sa diyan gipawali na. Kahilak siya, hindi na siya kaundang. Basta kahit yun siya, ako'y muwali lagi, kahilak lagi mo. Siya mo'y kahilak ko. Daga na mga tayong anak. Pasultihon ni mo, may pasulti. Pila kay wali. Pero dito, ang iyang wali, buros na katawa. Kaya naman ko po yung mga tao ngayon nga, dilipat din ako ng pastura. Ay, ano man. Grabe, tibuok wali, kasi kagkatawa. Basin ang simbahan, gihimong comedy bar. Puro sa nga pagkatawa tanan.
Dili biya tanan katawanan mga wali. Nato yung panahon nga hilakon tas pulong sa Ginoo. No? So kini sila nga mga tao sa diha nga nagsulong na sila nga kung atong hinumduman in times of spiritual warfare panganduya gyud ang tubig sa Holy Spirit. Kasi kag pakikaway diha, sikag pakikaway na namin na experience sa una. Bata pa ko, sige na kuyog-kuyog sa una, kuyog gusto maginikana. Muna ko giingon nga nagdako ko sa ministry. Natoy tayo nga nayo sa kabalay, nga nayo masakiton. So basta ingon na sa una, muangyo nga bisitari sa kabalay. Usahay dito may matulog sa ilang balay katong naay na sila problema sa silang pernalay. Mag-overnight dito. Kami mga bata, siyempre, sa may mga bata, dula-dula ka ng mga bata. Dula-dula may, pero nakabantay namin nga, ang among mga ginikanan dito, grabe nagbinugnuay sa mga pag-ampot. Natoy time na sige na sila review. Nga na may gift of discerning spirit. Nakita niya ang spirito, babae nga nagsahina og puti. Nara di ay diri isog kay naon. Ahaman nagtindog. Diha nagtindog. Ilang yatubang tanan, ikaw espiritus kamatayon, ikaw espiritus kamatayon, amo kag gibunggo na sa ngalan ni Jesus. Basta kay ningam. Sugok kay naon. Ingon na dayon tong naay discerning of spirit. Hala ka, nasuko man. O dili ka ng espiritu mo, kalit lang lakaw, inigbadlong nimo. Maski nagamit kang in Jesus name, Pastor, yes, tungod kay naay panahon sa kinabuhi. If you are not prepared, gamit-gamit ka sa ngalan ni Jesus, dili ka prepared. Basin mapaliha ka itong mga anak ni, kalimot ko sa pangalan niya dito sa Book of Acts, Esteban, anak ni Esteban. 7 ka mga anak ni Esteban, sundog-sundog sila, kita sila nilang Peter, ampo nila Peter atau masakiton, gihingin lang ang yawa. Ang kalagyo man ang yawa, sundog-sundog po sila. Na ay kinahanglan dito, na ay idemonyuhan. Adto na yung mga anak ni Skiba. Pag adto nila na i-rebuke sa ngalan ni Jesus. Yung sila, pinaaki sa ngalan ni Jesus, na giwali ni Pedro. Kabalo mo si response sa demonyo. Ingon ang demonyo, ni Jesus kailami, ni Pedro kailami, pero ninyo wami kaila. Kung sa ihimo sa mga demonyo, gipanglatos ang mga anak ni Skiba. Na dili pwede nga dasik lang ka. Kanang imong kadasik lang, may imuhang basihan sa imuhang pagpanglakaw, ayaw pagpasi anak. Kinahanglan magpapuno kanunay sa tubig sa Holy Spirit. Kinahanglan papuno ka kanunay diha sa Ginoo. Kaya nga naman, naa diha sa anointing sa Ginoo ang gitawag og authority. Maski pa og ibutang ka og pastor sa kasimbahan, if the anointing of God is not at work sa imong kinabuhi, may bulong ka, ano nagkahi, mga ulo ni mga membro. Dili na nimo madagulat-gulat mga tao na kinahanglan tag anointing sa Ginoo aron nga mahimong mo effect ang gift sa authority sa imong kinabuhi. So haay mga parte kasi si Eliseo na ay authority din ha. Just imagine the king of Israel, the king of Judah, and the king of Edom. Pila ka hari? Pila ka hari? Apa mo dia? Pila ka hari to? Tulo ka hari. Kisa may manugog hari? Huh? Kisa man din nga kusog manugog og papa. Manugog mama. Ha? Ma, pali ko kuwas plato mabe. Kaya mo rin mo mama, ako nang puniton, pero idukol lang sa ulo. Rosa, ay langga-langga man, kumano na lang mama, papa. Hindi na ako. Pero na, lunian yung mulunito. At imagine, Elisha, tulo ka hari iyang isugo. Kung sa iyang isugo, sumala sa gitundo, sa ginasadyan, nagpatambag sila, ingon sila siya, dali ko ninyo og manugtugay, musician, a harpist.
Dala rin na dito, kini manupugay mo na siya nga gamit na sa simbahan aron nga mabati na presensya sa Ginoo. At nagtugtog na ang harpist and the Holy Spirit, the Spirit of the Lord move. Kung misulti na yung si Eliseo, this is what the Lord mo nag-isulti sa Ginoo. Pagkalot mo o mga kanal. Sa King James na siya, make ditches. Paghimog kanal. Just imagine, saan paghimog kanal? Ha? Diba kung kubo ni mong yuta, kuhaon ni mo ang yuta, i-empty ni mo, aron nga, masudlag tubig. Usahin yung nanag, ikinahanglan sa itong kinabuhi. Sometimes, nangandoy tag double portion sa anointing sino. Sometimes, nangandoy tag tubig sa Holy Spirit, pero walay kasudlan sa atong kasing-kasing. Muna sa himumon sa Ginoo, i-allow niya usahay nga naatay problema aron mabuak ang atong kasing-kasing. Pagkabuak na yutang buak, pwede na siya masudlan ng tubig. Aron dili ang Ginoo mubuak nimo, di pagkalot diha. So nagkalot, isugo sila pagkalot mo og mga kanal, ang murag mga sapa. Ug unya makita ninyo nga kining mga sapa nga inyong gihimo un-un ni sa Ginoo og tubig. Mas tigway ulan kung ang Ginoo mosulti. Ug tuod man mo imong padayon ng basa sa diyang tulo ka mga hari ning tuman sa sugo sa propeta. O imagine, tulo ka hari, isugo niya, muna siya na ila siya as a man of authority. Muna na, pastor, no? Kaya kung ang dihog sa Ginoo na sa imong kinabuhi, pwede ka makasugo. Subuan daw sa miyon, pastor, hindi po ta magpasikat naman po na. Sugo na to presidente, sugo na to kay naago daw anointing sa Ginoo. Kunang kana siya nga gasa, imo nang pahimos lang abusaran, basi mapariha mo atong na ministry sa una sa TV, sikat keto sila nga mga minister. Mugwalay dito sa TV, di pa man usok Facebook sa una. Kinahanglan man ka nga daghan ka kwarta aron makawali ng daghan makalantaw nimo sa imong wali. Wali to sila, healing miracles, pagsigig krusada. Pag panahon gubat dito sa Central Mindanao, gubat. Ingon na Islam, puasa ta. Bila to kaadlaw ilang puasa kay ila daw pasurindiro tong mga rebildes bukid. Puasa sila, gitilibais. Gibalita nga nagpuasa ning mga tawhana kay aron nga musurinder ang mga dito ra. Pagsulong nila dito, kadakong uwaw sila mga gihimong hostage. Paggawas nilang buhi, salamat sa Ginoo giluwas. Pero ang backstory ning gasto ang gobyerno o kwarta para malukat sila dili pang gugulang liog. Muna ang kadasig lang, dili na maghatag ni mong authority. Nagkinahanglan ta sa genuine anointing from the Lord. Inay mong tapat, kinahanglan ta genuine. Ayaw ng class A. Ayaw ng replika. Ayaw ng piki. Ayaw ng sundog-sundog. Kaya nang lakaw sila, lakaw punta. Nang wali sila, wali punta. Ibig mo kapod na, pero gamay lang. Pero kung ikaw yun na ay pinadayag ang Ginoo sa imong kinabuhi, tumanang sugo sa Ginoo, mulihok diha ang authority sa Ginoo. Magwali ka, maski naay galing ko diyang hubog, magwali ka, maminaw ng hubog. Pero buhay authority, tingala ka, kalingkuro na ka, kaya huli ng hubog ugwali. Kinahanglan ta sa anointing sa Ginoo, aron nga mo dagayday ang authority sa Ginoo. So unsa may naghimo sa diyang nagkalot sila, they need to empty ilahang tanggalon ang mga yuta aron nga pwede kasudlan og tubig. Sa atong kinabuhi pod, if you want the anointing of the Lord mulihok sa imong kinabuhi, na kinahanglan nga naatay i-empty sa atong kasing-kasing. Unsa may atong i-empty, atong itanggal, atong ihawas sa atong kinabuhi,
kanang ato ang mga kasuko, kayugot, pagdumot, mga unforgiveness, kana siya ihawasa na. Kay di na makaayo sa imong kinabuhi. Bahala maabot na tag isa ka bulan kapin ug sige hisgot anang ihawas, pasaylo, balik-balik ko na kuna. Sama sa usa ka ginikanan nga di mo nang ingon, ihigmata sa buntag, pila ang imong hapon, pila ang imong bani, pila ang muskitiro, usa bunao, pagkaugma sa buntag, o mga anak, hipusa ang balik-balikon yun no. Kano sa mga undang? Mga mama o papa, kano sa mga undang kung balik-balik? O inigmata sa buntag, paglantaw, uy, hihipos na daan. Dili na mo ingon o hipusa. Wala na. Murag bulan na takapitsik, balik-balik anang kasaylua. Surrender sa Ginoo. Basinahan pa yung wali ha. Surrender na na. Sunod, he is a man that put his entire personality to God's ministry. Dos Hari 4. Verse 34 to 35. Ulit ka basa. Kita na? Unya gihapan niyang bata o gituod ang iyang baba sa bata, ang iyang mata sa bata, o gitapion sa iyang kamot sa bata, o samtang gihapan niyang bata nang linit kini, busa ni tindog silisiyog ng paso-paso sa lawak, unya niyapa na usab siya, niat siyang bata sa mga pito, o nibukang iyang mata. Amen. So kana siya nga part sa Bible, naghisgot na siya sa katong usa ka babae gitawag Syrophoenician woman. Or sa other version gitawag sa Canaanite woman, usa ka business woman, usa ka negosyante na siya nga babae. Nga diin si Prophet Elisha nagasigi siya bisita og mga dapit. Niya nakabantay na siya nga babae nga ang propeta magsigig agi dito sa ilahang balay. Moto iyang dapiton nga, sir, hapit sa balay. Iyang paisnakon dito sa iyang balay. Out of goodwill lang niya. Moto nga, ikaw naman niya mapahapit, nangatyo siya nga, ukta, kining nga alagad sa Ginoo, pagkabalo niya nga alagad sa Ginoo, naunta siya makapahulay unta dito sulod silang balay, kaya layo pa man ang sunod nga lungsod. Kabalo mo siya yung gihimo, diha nagsugod ng nangandoy may nga maghimo og Elisha's robe. Apil na sa program of works din sa simbahan nga naay kwarto nga tawagon na itong Elisha's room. If naay mga leaders, buta na ito silang red pagkaha o mga bisita na itong pastor nga makanig, pwede sila makastay during the whole night. Kung mag-Thanksgiving ta, pwede ito pa-stay ho na ito daan. No? Payuko na ito. Ma-feel po nila nga, ano ba, kanang naa na sila daan rin, kita na nato sila during the whole service. Muna gihimo sa mga babae, dito siyang balay, gi-extendan niya, gibutangan niya og kwarto. O pagkahuman na sa kwarto, pag-agi sa propeta, iya din gidapit nga, sir, uyo sa kadjot sa mong balay, na ay kwarto giandam para niya. Itawag Elisha's room. Ug tuod man, bisita dito si Eliseo. Kada agi niya, muhapit na siya dito. Unya, gina niya ang alagad niya. Kato si Gazi. Suwa pa na, daot si Gazi. Iyang gainan. Kung sa kahay atong gasa ikahatag nining panimalaya. No, sa pagkamaayo nga ilang di pa sinabi, ito sa kaya itong ikagasa nila. Ito niingon ang iyang assistant, sir, nakabantay ko nga wala sila'y anak. Moto nga, ingna siya dito nga, sa sunod na mong balik, sunod tuig, naa na sila'y anak. Tuod ang pagbalik nila, nakaanak ang mga nga negosyante nga babae. And then, later on sa ilang kinabuhi, pag edad na sa bata of 7 years old, I think 7 years old, kalit lang nga,
namatay ang bata. Pagkamatay sa bata, ingon ang mga inahan, andam o kabayo, dala sa sulugoon, andam kabayo, kay akong adtuon ang propeta. Moto sa kalayo, sa dapit, kabayo ang mga inahan, padong dito sa propeta, gibili niya yung anak dito silang balay, patay na. Sir, ang anak ang gihatag sa Ginoo nako, sa diyang imong i-declare, namatay. Sa ilang himo, balik sila, kuyog ang propeta. E makita nato diha nga si Elisha, the prophet Elisha, has put his entire personality, buong niyang pagkatao, iyang gibutang sa ministry. No reservation. Ganong natawag siya the model spiritual leader because wala siya gi-reserve para siyang pagalingon, but he put everything in the ministry. Tanan nga naa niya. Pabitaw nang basa ka sa Bible, wala ko nakabasa nga na asawa si Elisha. Wala ko nakabasa nga na siya anak. Because he gave his entire self for the Lord and for the ministry. Pag-abot pa niya nito, ang mga bata gihigda dito sa kwarto. Iyang gihimo, gisirad-an niya ang kwarto. Na ang bata diya patay. Isa man ninyo, ganahan mo lang pagpatay. Mato, bisita ganit ka ngay matiyan. Himuot ka ko na ngay minong nga. Kung mubalhin ko no, simba din sa ato ang simbahan, dili daw ilubog, di ko daw isod simbahan. Ako, mayon ko, dili ko na nila mapruibahan, kaya wapa mapunta na matiyan din, di ko magampo ka na yung matay. Kaya makadungog ko aktual lang, kaming duha, istoryahon ko. Simple lang, mangutana lang ko, pagngalan o isa ka tao na membro, dini sa one way outreach, dini sa Marcos, nga pagkamatay, isod diha sa akong simbahan. Pagngalan o isa. Hilong ang tanan. Di daw, pamalandong na mo, naaba. Umingon sila ng membro sa simbahan, isod na daw gihapon silang dakong simbahan. Oo, nagsimba din hining backslide. Siyempre, nag-angkon nga kauban sila, di dito nila isulod. Pero di na isa ito ano mo isulod? Kung maingon mo kalima isulod, ato isulod kalima. Wala problema nga. Isulod na ito kaupat, kapulo. Maski pagyayungan na ito, gikan sa inyong balay, kanagabi, dalo na ito dire. May balik na po dito sa inyong balay ni kabuntang. Huwag mo kayo gusto ninyo. Muna na ilahang ipanghandlok. Naay mo kahandlok. Huwag pa na naay mga matay. Ilubong mo na ito, mabaho. Kagwanta, magpupuntas ka baho. Pero akong ibalik dito ha, side trip na ito. Basin niya mahandlok mo. Pero mo ginagawa, tinunanay din ako kasulti. Ayaw mo kahadlok na hadlok ninyo may balin mo diya, dili mo ilubong. Maski pag ako yung kalot sa inyong lugnanan. Hindi na pa yung nga, i-reason mo sa purpose. Sulay lang. Muna na akong ihagit. Sulay lang. Kung naan ninyo itanggal sa purpose, tungod kining simba mo din ingna ko, istoryahe ko. Dili man siya inon nga naagit na powerful ta. Pero kanang purpose na ay balaod anak nga gituman. Walay tao nga pwedeng makatanggal nimo out of personal interest. Wala po gibutang diha sa balaod sa purpose nga kung mosimba ka one way outreach, tanggalon ka sa lista sa purpose. Walay nakabutang diha. Itanaw na to na kanang ilang wala nila tanggala. Kanang purpose member ka sa purpose, then kusog ka ang inidawat nimo sa ayuda, ipalit dayong ilimnon, ihubog-hubog. Kana mo'y angay tanggalon. Kano wa man nila tanggalan? Ikaw hinuon nga ni Dia o Bisyo ng simba ng alaga sa Ginoo mo'y tanggalon? Naunay tanggalon ninyo, sutihin ko. Wala na nasuko si pastor, relax pa niyo. Okay pa, kaya pa. Okay, so si Elisha has put his full self
in the ministry. Bata ka patay, sa iyang gihimo, gihap-an niya patay. Kaya ninyo, mahapa ang patay? Magyusan niya paghapa. Ang kamot sa bata, dito po iyang kamot. Ang naong sa bata, dito po iyang naong. Ang iyang baba, dito tunong sa baba sa matay. Iyang mata, tunong sa baba. Iyang tiil po dito sa minatay. Basi na mo sundo ka na ha? Ayaw ninyo sundo ka kung wala'y pinadayag. Pero ipadayagan mo sino, buhatan ninyo. Kapan niya? Kapila niya kapan? Pila ka beses? 2 times. 2 ka beses. Gibuhat na niya as according sa instruction sa Ginoo niya. Pag human niya gapa, primero, tuyok-tuyok siya dito sa kwarto, na fully believe, nag-intercede siya, nag-intercede, balik na po niya, gingapan niya ikaduha, pagtindog niya balik, ang bata, nangatsi o 7 ka beses. Achi, achi, achi. Pag human, ning mata ang bata o nabuhi. O sa kini ka picture, nga diin, ayaw mo kahadlong, nga itahan tanan diha sa Ginoo. Ayaw mo kahadlong, isut-sut tanan diha sa Ginoo. Shoot ganin mo sa unas, manok nga away shoot. Paglantaw ni mo, kani buyugon, kani hulok nili tanan doon. Shoot tayo ka. Pag-ulit. Shoot yun. Bugno na yun. Una, galantaw, manok na bugno, pag-uli, bugno siyang asawa. Kaya ang pira na para sa Palawan, dipatag sa manok na pula. Siyot ganita sa una na, how much more diya sa Ginoo sure? Nay, sigurado ka na ulan diya sa Ginoo. Basta di lang ka magwadwa sa Ginoo. Sa diha nga gibutang ni Eliseo ang iyang full self, grabe iyang concentration to focus on the ministry of the Lord. He put his total devotion to the ministry of the Lord. Ug naa siya'y excited kanunay unsa na po himumon sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Wala, if you read the life of Elisha, wala ko balikon yun ako nagsulti. Kutob sa na'y mangutana ni Elisha, muuli nga satisfied sa tuba. Kutob nga na'y problema, muduol dito ni Propeta Elisha, muuli nga satisfied na ayo. Yan naman na. Tungod kay ang double portion sa anointing sino nagalihok sa kinabuhi ni Elisha. Nangandoy ka po ka na? Nangandoy ka na? Nangandoy ang double portion sa anointing sa Ginoo. Ika-uno, he is a man with incorruptible integrity. Dili matuis ang iyahang integridad. Sa mga integridad, matod pa kining integrity is pinaka-short nga pamagi nga madali na itong masabtan mo nga you walk the talk. Muna sa integridad. Binisaya pastor. Binisaya niya na integridad nga pagpasabot mo nga imong gilihok unsa ang imong gisulti. Example, ngayon ka, musimba ko karong Domingo, na jud ka pagka Domingo. Mag-abot ka, Bible study ta dito karong Miyerkules. Na-ayog ka pag Miyerkules. Muna gitawag og integrity. Mamayon ka nga, karong Sabado, anhita kay magpahina. O, kinsa may magpahina? Ako. O, ikaw, ni-claim ka ng magpahina. Pag tigpahina, naa kay integridad. O, pasabot, ang imong gisulti, imong gituman. Kuha na to, ang integrity. Sa 2 Kings chapter 5 verse 16, ingon diha apan mitubag si Eliseo. Kini nga part sa diha nga si Captain Naaman. Ayo. Kailan naman tani Captain Naaman no? Usa ka Samarian captain nga gisangla miadto sa balay sa propeta kay aron nga ayuhon. Misugo ang mga propeta, bata ko ipasugo, igna nitong ang kapitan nga mutusnog siya 7 ka beses dito sa Jordan. Ug niya mamaayo siya. To make the story short, tingadto si
Naaman dito, tunlod siya sa mga 7 ka bisis, naayo siya, pagkaayo niya sa dako ng kalipay, mibalik siya nga sa propeta, ug nagdala siya mga bahandi, mga mahalon nga mga sanina, mga panagton. Iyang gi-offer ngadto kang propeta Eliseo, ingon nga bayad niya, pahilipay niya sa kaayuhan nga iyang nadawat. Apan kung sa itubag ni Prophet Elisha, ingon siya diha, ingon nga buhi si Yahweh nga akong galagaran, dili gayod ako mudawat bisag unsa. Namugos sinaaman kang Eliseo nga dawaton niya ang gasa, apan midumili si Eliseo. Gusto ipasabot ni Elisha nga ang kaayuhan walay bayad. Walay bayad ang ampo. Walay bayad ang magpamisa. Naday kay pamisa pastor. O gusto mo ka magservisyo ba? Umiyak ka pastor? Pwede ka mo sa balay? Mag-service ta dito pastor? O sa Bisaya na siya, magmisa ta dito pastor? O mato ko sa inyong balay. Magwali ko dito sa inyong balay. Walay bayad. Basi na minimum pastor. Mato na ito'y isimbisyohan nato na matyan. Gabot nato dito. Wali. Human magwali. Nangutana. Nakadungog ko dili man ang may pangutana. Kung kauban may pangutana. Pila may bayad ni pastor sa iyang pagwali. Walay bayad. Ha? Wala na bayad. Ano pabayran mo nato ng mensahe nga gikan mo na sa Ginoo? Maulaw niya punta. Ang Ginoo naghatag may nga Ginoo, mo ni ihatag sa mga tao. Ang Ginoo may nagsuko nako nga ihatag ninyo. Pabayran na nako. Kaulaw. Hindi ka na upiring kay pastor, ka na din tithes. Upiring kong tithes, dili na bayad. Kano saman mo naghimog tindahan? Nga paghuman, ang presyo sa bugas, pila ang presyo sa bugas ron? 60. Kano saman nga kita na may tindahan, na bugas diha, na may nito. Sir, ma'am, balik kong bugas. Sige, pag kilo lang diha, 1 kilo. Then paghuman, may ingon siya, upiringan lang na ako ni 20. Pwede ba na? Di ba ang bayad, kung pila ang presyo mo, imong bayran. Niya, ang upiring, na-abrede taripag upiring. Ang upiring, dili na bayad. Ang tithes, natay taripag tithes. Wala. Dili na bayad. Kano sa aman mo nakahinumdum, nga nangayo ko ninyo, Brad, ang imong tithes. Naningil ba ko ninyo sa inyong kanapulong? Ngayon wala tayong muhatag ka na pulo, mag-post ko sa Facebook, mga membro ng Smartco sa taghatag po mong ties. O dito baka, kasi ba ko dito, naman ito yung group chat, o message ko dito, ang inyong ties karong bulana, kaya ang atong kurente. Nga naman, dili man po maningil. Kaya kana inyong ikanapulo, kana inyong offering, dili man na nato tulubagon. Inyong may magsabot sa Ginoo anak. O di ko ka muhatag, okay. O wa kay kahatag, okay. O naa, okay. Pagbutang nimo diha, kanang imong gibutang diha, gihalan nimo sa Ginoo, kana oy akong tulubagon. Ako nang i-account, pilay upirin, pilay tithes. Nganong i-account man nimo pastor? Supian mo na ako sikrito, anong i-account ni pastor? Ganong tithes, ganong i-account ta? Ganong may iyong mga sulat, hindi niyo ugalan. Ganong kung maghatag mo og tithes, ay wala mo pagbutang na diyan laro sa tithes. Iputos ninyo, sulati og ngalan, butang diha, aron ma-account ni pastor. Nga naman, maunay akong kanunay ginalantaw. Once you grow in your giving, meaning you are growing diya sa Ginoo. Nga naman ingon anak man pastor. Kay kining giving mo ni pinakabukat sa tanang disiplina diya sa Bible.
Kaya kung mayroon kang pagsimba, pwede man ka musimba, maski kuway kwarta. Kung mayroon kang mag-ampo, pwede mag-ampo, maski kuway kwarta. Kung magbinutan, pwede man ka magbinutan, maski walay bandi. Pero ka ng offering, naaman kay butang, naa kay buhian, ka ng prayer. Panahon lang, mausik mo. Ka ng pagsimba, mausik ang panahon. Liti po usahay, pastor, tubil ko. Pero ka ng giving. Imagine na daw, ikaw may naghago dito sa bukid. Tungas ka sa bukid, naog na po ka. Pasan ka dito o mga sinako. Pag human, 10% ihatag nimo sa simbahan. Hayahis, pastor, no? Madato si pastor, anak, no? Pero nga no, di man maningin si pastor, tungod kay dili na ako focus ng salapi. Ang akong tumong, mao nga ang inyong kinabuhi, maplasta, kay ining abot sa Ginoo, dili man maingon na Ginoo. Pastor Perlo, kinsa man ining membroha ang tighatag o piring o tithes. Dili maingon ana ang Ginoo. Inig atubang nato dito sa Ginoo, iniglantaw sa inyong kinabuhi. Pag naay wa na mao, muingon ang Ginoo nako, kung paninglan mo one time, ako double time ako Pastor Perlo. Nga naman yung tisimba sa Marcos, ingon ani man eh. Wala man na-clear din sa langit. Ay mo to ni kibuloy daw mag-clearance. Dili po mo magpa-clearance ni pastor. Ang na inyong ngalan, isulat gani dito sa libros kinabuhi, sure mo dito sa langit. Pero hindi ato na to sa langit, pag wa gani na sulat, dili mo rumbuhon sa Ginoo. Kisa may rumbuhon si pastor, giyon sa mananimo pagtulong, pastor. Kung sa may salat niya na, o nanri o, limpyo kayo iyang record. Diri lang siya nasipyat usa. Man. Ningrit lang siya Happy Valentine's. Ang anong ningrit mo na siya? Kay wa ni mo walihi. Kana, paninglan ko sa Ginoo, anak. Kung wa mo na ako walihi. Muna si pastor, bahala o usahay maot paminawon, murag ng kasaba, kay muwali o pagkabalaan, muwali pagkamatarong, iwali na nako. Kay aron nga, inikatubang nako sa Ginoo, may ko Lord clear. Diwali nako tinun-anay. Wala ko'y gilipod-lipod, wala gitago. Wali. Iniglantaw sa rito dito sa abi ninyo kanilang mga simba na to, nakadocument na, gina-upload na ako sa YouTube para na ay mga kaigsunan na to makalantaw ka, at least kamo pwede ninyo ma-review po ang wali. Kisa may nagalantaw ninyo, kisa may kasulay lantaw, bantay ganin ninyo, naiwa kayo ninyo na klaro dre, iglantaw ninyo dito, maklaro ninyo, ano din ang puntuhan niya. Maski ako ganay, magsige lantaw niya. Ano mo lantaw man po kag apel, pastor, aron mo daghan imong views, dili. Aron maski ako, makita na ako, ako nagkulang sa akong pagkapastor. Uy, kulang po ka may explanation dire. Uy, nanubra ang akong explanation dire. At least, sa simple nga pamaagi, pwede tang mutubo, dungan kagtubo diya sa Ginoo. So si Eliseo, wala siya nadalahig sa kwarta. Wala siya nadalahig sa promotion. Kundi unsa man, focus siya sa buluhaton sa Ginoo. Gusto po ka ang mahimong mag-enjoy nimo ang mga pagpamuhat sa Ginoo? Focus diya sa Ginoo. And he is also a man with victorious faith. Madaugon nga pagtuo. Naday pagtuo nga dili mo sangpot sa kadaugan. Naapoy pagtuo nga usangko gyud dito sa kadaugan. Kay kung maghisgot kag pagtuo, na may duha ka klaseng pagtuo. Naay pagtuo nga patay, naay pagtuo nga buhi. Kung sa explanation ni Santiago niya na, ingon siya sa samang paagi ang lawas patay kung walay espiritu,
ang pagtuo usab patay kung walay buhat. Kung saan man pagbuhat sa itong pagtuo, kung naa kay pagtuo nga si Jesus manluluwas o nga giluwas kaniya, pag kinabuhi nga, naluwas na. Dili kay maudyaton kaon jabas. Pag kinabuhi nga, naluwas na. Kung naa kay pagtuo nga giusab sa Ginoo ang imong kinabuhi, pag kinabuhi nga, kibag ko na. Dili kay manampiling kang kanusan ko pagbuhon sa Ginoo. Hagbay ra kang gitagaan siyang pulong. Hagbay ra kang giwalihan, gipabasa. Sa Facebook, mabasahan nimo ang mga bersikulo. Inigsakay nimo sa motor, sa mga bao-bao na ay bersikulo. Na ay bersikulo sa luyo. Adto ka sa eskwelahan na ay bersikulo sa kilid. Hagbay ra kang gipabasa sa pulong sa Ginoo. Ngayon, tuman-tuman po. Amen. Gusto ka magpadaogon? Pagbato ng buhing pagto. In 2 Kings chapter 6 verse 16, mabasa nato diha. Nga diha nga si Eliseo. Naa sa siyang payagpay. Tiod-tiod ang naa sa Syria, ang hari sa Syria, arang sukwa. Ingon ang hari sa Syria, naagyoy traidor din sa akong gingarihan. Ingon ng mga sundalo, nga naman Senyor Hari, nga naman ini magplano kong ambos mga Israelita. Ang atong mga ambos ay mao may giambos. Naagyoy tigsumbok. Ingon na itong propeta sa Syria. Naapos sila ng propeta ko. Ingon si Senyor Hari, naamagoy tao diha sa Israel nga ultimo ga plano pa lang ka dito sa imong higdaanan, nakabalo na siya. Sige na. Si propeta Eliseo naa sa Samaria dapit nagpuyo. Ningon dahil ang hari sa Syria, sige, sulungan. Dakpan ninyo ng tawanan kay mao na hinungdan mapildita. Sayo sa buntag base kung nagampo pa to si propeta Eliseo dito sa iyang tent. Huwag masya gabalayog dako. Siyempre yung hihimo. Ang iya pong sulugoon dito sa gawas, nagpugha po doon para sunod. Tiod-tiod, haguros ang kabayo. Lingi-lingi ang mga kuwan. Uy, wala. Daghan na kayo mga kabayo. Daghan mga sundalo. Gilibutan na sila. Ingo na siya, sir. Paano diya, sir? Kamatay na to, sir. Sa iyo nang kagilibutan na silang makaway. Noon sa igingon ni Syria, verse 16. Si Eliseo mingon, ayaw kahadlo kayang anina uban ka nato, mas daghan kay ni atong uban kanina. Oh, ingon si Eliseo, ayaw kahadlo, mas daghan pa kaysa na nila. Sa ito, simbahan na itong gamay sa una. Muanag yun ko. Ang hope yun na sa kasing-kasing balik-balik sa kasing-kasing. Ang tinuod nga pagsimba wala na base sa gidakon sa simbahan. Ang tinuod nga pagsimba wala na base sa gidaghanon sa mga magsisimba, kundi linaas kasing-kasing sa mga magsisimba. Kung tinod anay ba ang imong pagsimba sa Ginoo? Tuingon siya, ayaw kadto. Mas daganta. Nauna sa mga sugod, nadhangad siya na ay nagsakay kabayo, na tagas bangkaw, na pana, na espada, na atsa. Nga kita, iyak niya, ako, propeta Eliseo, o kining asmo, tulong kami kabuo. Kung siya ingon ni Eliseo, nagampo sa Ginoo, ingon siya, Ifata. Saan nag-Ifata, Pastor? Eyes be open. Spiritual eyes be open. Usahay sa pisikal na itong panglantaw, gamay rata. Pisikal na itong panglantaw, luoy ta. Dako lagi simbahan, pero kabhang, igang pagyud. O sa pisikal na, pero hindi spiritual, nga nung init, ay ang kalayo sa Holy Spirit na dilaab manggon. Pag ingon pa, Ifata, apli iyang mata.
Paglantaw niya, hangad siya, naa dito sa bungtod, naa diri, nasong tapat, naa dito, kadakon sa mga anghel, 12-foot angels. Espada, 9-foot. 9 feet ang espada. Espada pala na. Na ay tag-unom, kabuk pako, o mabali ang isa, napay 5. Di pares lang gamduha, mabali ang isa, natagak na. Unya, dagko kayo mga armor. Yung kabalo mo, diha sa Bible, maski kinsa makakita og anghel, kita ang atong una-una sa anghel, ini kakita nato, murag itag ganahan na tamukuyog mo. Pero diha sa Bible, makitag anghel, malisang. Mahadlok, maingon ko ng anghel, ayaw kahadlok kay ako. Kauban sa Ginoo. Grabe ka kong mga anghel, na ito'y komentarista, ingon siya, ingon ko noong sulugon, kung saan siya, dasmag na ta, gahawin na siya siyang aksang sa itong parabugha. Dasmag na ta siya, kay daghan man di ay ta. Huwag mong basahon diya, na yung milagroso, gihimo ang Ginoo, nangabuta, gibutahan sa inyong mga sundalo. Ako nalay tiwasok basa diya, basa diya na himong nagmadaogon si Eliseo. Nasa imong pag-alagad sa Ginoo, tinud-alang ang Ginoo, bahala gilibutan kasi mong kaaway. Dili ka pasagdan sa Ginoo. Last, he is a man of vision. 2 Kings chapter 6 verse 17. Pag-ingon pa niya, Ginoo, buksi ang iyang mga mata aron makakita. Busa ipakita sa Ginoo ang batan-og sulugon ni Eliseo. Wala to. Ngano kunong wa nahadlok si Eliseo tungod kay he is a man of vision. Kita niya ang espirituhanon na David. Kung sa atong time pa na ay discerning of spirits. Mayingon nga pastor, mudayon mata pastor, gada naman nagsundang sa ilang gate. Kung na kay discerning, dayon lang ta. Isulayan ratana kung isog bagyon ta. Sulod taon ng alagad sa Ginoo. Abot dito, gadala ang sundang. Ang samay toyo, nahalagay ni Brad para magsaysay sa pulong sa Ginoo. Bakante baka? Kung hindi ba may makasulod sa inyong balay, kayo magwalim sa pulong sa Ginoo. Sige, sulod. Sulod. Paghuman pagwali, ang katong isog kayong gaatang sa gate, maupay na nabi sa silingan. Kani mo yung mga maayo nga mutudlo na ako kay mga isog. Kaysa atong unang nanganhin din ning agi lang dito sa punuan sa mangga. Pag anhin rin, isog kay mangwali, pag ulit, nanagan, kay nahadlok na iligyo nato dito sa mangga. Kini mga tawanan ni kani mo isog kakita kada kog sundan disulayan rin nako pre. Karong Domingo pre, kuyog kanila. Di. Paano sila? 5 ka buo. Mao'y nahimong isma. Mao'y nagtutok simbahan. Usahay testingon lang ba ngayong ang kadlo. Amen. Usahay sulayon lang ka. Kurang tao na ay vision. Ang tao na na'y panglantaw, dili mahadlok. Kung kabalo ka, mudaog ka sa unahan, gigyo ka, mulatas yun ka. Sa to? Just. Kabalo ka, makadaog ka sa unahan, just. Das. He is a man of vision. Sa ito makita sa kinabuhi ni Eliseo. Grabe mga kadaugan niya na sinabi tungod kay ang Diyos nagapamuhat sa iyang kinabuhi. Sa atong kinabuhi, na may mga panahon sa kinabuhi ng pilde, yung taon na, tiuro, yung taon na. So, mayon ko, na kinahanglan ta sa double portion sa anointing sa Ginoo. Na kinahanglan ta sa gahom sa Ginoo. Na kinahanglan ta sa power sa Ginoo. Na gusto ka magmadaogon sama ni Eliseo, panganduya, ang mas labi pang bilin mong butang, mong pulong sa Ginoo. Magkapanindog ka.
Nindot ni mga lagad ta sa Ginoo. Sama ni Elisha. Panato lang inumduman, if you want to really win, kung gusto yung ka magpadaogon, isurrender ang dapat isurrender ngadto sa Ginoo. Itugyan ang dapat itugyan ngadto sa Ginoo. Elisha, iyang ihatag ang tanan for the ministry. No reservation. Di na po siya mayon, sayang akong baka. Iyang baka, hagbay na niya ipang-ihaw. Wa na siya balikan. Sayang akong daro, iyang mga yugo, sayang. Kasayang iyang gisugnog daan, aron wa na siya balikan. He gave everything unto the Lord. He gave his whole unto the Lord. Iyang gitugyan ang tanan ngadto sa Ginoo. In the moment bitaw kay imo nag-surrender tanan sa Ginoo, isyo't na nimo ang hatag sa Ginoo. Diyan na nimo makita ang pinasahig ng mga pagpamuhat sa Ginoo. Ako kabalo ko nga makapamatuod mo. Kaya nakaagi po tanan. For how many years sa ministry, nakita ninyo, siguro ganito, katong nakaapas, kita ninyo. May kamo taon, pastor, may nabuhi, Lunes, tama sa bato. Domingo na ninyo magitan. May naning kamo itong panginabuhi. Niya ang income, dili na ba ingon kaya ihulot ra para sa pamilya, but for the ministry. Mo akong gidakan, mo akong nasinati. Ihatag ang tanan sa Ginoo. Salamat po ko sa Ginoo na ako'y supportive ng asawa. Siguro kung lahi pa akong asawa, hagbayan akong gibiyaan. Kaya nung diya ka maglantaw sa ministry kanunay, manarbaho para sa ministry. Manginabuhi para lang ito sa ministry. Salamat po sa Ginoo na ako'y asawa, na ako'y mga anak. Yung ilang kasing-kasing na ako sa Ginoo. Even though niya itong time, grabe hago, sahay, utang, pangandang Domingo. Warang niya ako'y napupo. At the time when gihatag na sa Ginoo tanan, Lord, imo na tanan. Give up na ako tanan. Full time na ko, Lord. Nanangin ko daan sa asawa. Okay ba? Full time na tanan. Kung lakaw nga walay taong mag-apas ng oras, walay mong control sa itong oras. Lakaw sa mga kuluhaton nga makaatuta anytime, anywhere. Hindi na-hinay sa Ginoo gatag. And we know nga pagpatukod ng building, pinanglan yung kwarta. Yan itong panahon na wa yun ni kwarta. Kaya gisurrender na akong tanan sa Ginoo, Lord, ikaw na'y bahala. So, tila ko sa'yo kung buhaton, ikaw na'y bahala. Kanunay magbalik-balik sa akong kasing-kasing ang akong commitment sa Ginoo yung Lord. Maski wa na'y panalangin, ang akong needs panalangin kwarta. Lord, maski wa na'y kwarta. Wala ka kunin mo Ginoo. Ako ang akong tibok panimalay. Maski wa na may makaon, wala ka kunin mo Lord. Ako, apil ang tibok panimalay. Ang kabalo ko nga nakita na ninyo na naihibuhat ang Ginoo. And now we are standing on one of the things na gihimo sa Ginoo sa kinabuhi. And I fully believe na naapay mas labaw pa ini. Siguro magkapangutana ka, unsa pagkahanon mas labaw pa ini. Maski ako maglisod kong explain, unsa pagkahaan mas labaw pa ini. Kapag kung kasaligan tanining kamay butang, kaya kang saligan sila mas labaw pa. Ano before pumato sa atong hiniyo sa pag-ampo, if you have something to say to God, kung na kayo gusto isultis yun, do it na. I send someone gusto magiging commitment sa Ginoo. Gusto ka magiging pagpakigsaan.
Hindi ni mahimong karon. Or gusto nimo i-renew ang imong saad sa Ginoo. Basin na nga gusto nimo i-renew ang imong saad sa Ginoo. Ay, hindi. Kagikuan na sa dili sa'yo. The time when you offer everything to God, may the Lord, imo na ang tanan. But then along the way, ni give up, kay dili kaya. Di pa din ako kaya, Lord. Hagba. Dagma. Murag na mukmuk sa lapo. And I thought that day, habi na kung neto ng dawa, wala na i-chansa na bubalik sa Ginoo. Pasalamat sa grasya sa Ginoo. Siya mo'y naghatag pamaagi na makabangon, makabarog. Kung naman din ibati ninyo na you need prayer, naluya, kapoy, pwede rin itaas namin mo kamo. And believe that the Lord ang Diyos magapamuhat sa iyong kinabuhi. Tao ta, kapoy lang ta. Tao ta, maluya ta. Tao ta, na ipanahon na ayon. But one thing is for sure, apanayon sa kabutang sigurado. Kung imong itugyan ang tanan sa Ginoo, kasaligan siya, kapiyalan siya, kaya niyang uspon ang dagan sa imong kinabuhi. Salig lang sa Ginoo. Hallelujah. Lord, salamat sa imong mga pulong. Salamat, Lord, na pinagi sa imong pulong, Lord, na remind me na ilhan mo si Propeta Eliseo, ang model spiritual leader. Nakita na mo, Lord, nindot ang iyang mga achievements. Nakita na mo, Lord, daghan siya mga kadaugan. Nakita na mo, Ginoo, grabe ang imong mga pagpamuhat sa iyang kinabuhi. Kung kami usap, Lord, sa among simple nga pagkatao, simple ang kinabuhi. Yang natoy ni Lord, kasama ni Eliseo, makasinati, Lord, sa imong mga pagpamuhat. Makakita sa mga milagrosong butang. Mahimong malikod, mahimong giniyahan, mahimong manaugon, Ginoo. Kay daghan na mo, Lord, gikapoy na sa pag-alagad. Daghan na mo, Lord, gilaay na. Daghan na mo, Lord, nakasulti nga. Duha na lang ka Domingo, last na lang nila kung sima. Pasalamat, Lord, sa imong pulong, nagapahinumdom ka na mo. That you are the God of Elijah, you are the God of Elisha. That you are able to make Elisha victorious sa tanan niyang managyan. Matinud-anon ka, Lord, sa iyang kinabuhi. Nabati na mo, Lord, matinud-anon po ka sa among kinabuhi. Kung nangandoy po mi, Lord, nga makasinati isama ni Elisha, nga lipon, libdong, makusganon, nga nag-alaga ni mo, Ginoo. Salamat, Lord, hindi nagapataas sa ilang mga kamot. Ikaw may nakakita, Lord, sa ilang mga kahimtang. Ikaw may nakakita, Lord, sa situation sa ilang kinabuhi. Salamat, Lord, na ikaw magagupot niyan kanila. As a pastor of this church, O God, I declare, nini makatawan nagapataas sa ilang mga kamot. Lift them up, O God. Sakwata sila, Ginoo, gikan sa ilang kahimtang. Na may mga problema pagsulay, Lord, let your words, O God, be clear unto them, na makita nila, madungog nila, masakta nila, Ginoo, ang imong pagpamuhat sa ilang kinabuhi. Naaman kanila, Lord, na as mga pagsulay, I pray for strength
Spiritual strength be upon them, O God. Kadili sila mahimo mo surrender, kundi mula huntay sila pag-alagad ni mo, Ginoo. Like Elisha, mahimo kami magmadaogon bisan pa human sa among kinabuhi, nini kalibutan na mahimong magpabilin ang among legacy tungod sa imong mga pagpamuhat sa among kinabuhi. Salamat, Lord. Naman ka na mo ron, gibugatan siyang problema. Muli siya, Ginoo. Sinulbad na problema. Namay nagbalati ang Lord, muli siya, Ginoo. Namaan ko ng kaayuhan. Naman, Lord, ganay kagubot sa ilang panimalay, usap mi nga ni dili karong adlaw. I declare that the peace of the Lord Jesus Christ magagayday silang panimalay. Nimbana o asawa na ang pag-inuyunay, pagsinaktanay. Maghari ang imong gugma, Lord, sa matag panimalay. Magsalamat, Ginoo. Kung na may dako nga paginanglanon, salamat, Lord, sa imong mga pamagi sa divine provision. Salamat, Lord. Siliuhi mga mensay mo na dungo, na kinili mo lamay kawang, kung dito buti nga magkapabilin kini sa mong tagsatag sa kasing-kasing. Amo kang giday, pasalamatan sa sigong ganitanan. O bigon nga ministry na panibaw na kung kiniklara, divine provision, protection, peace, prosperity, and joy of the Holy Spirit be upon you all this week in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. This I declare na may pagsulay, magpabilin kang manogon, pinagi sa ngalan ni Jesus. Kini ako kiniklara, pinagi sa ngalan ni Jesus, in Jesus' mighty name. Amen. Before na ko ibalik sa MC, sa itong update sa itong fellowship. Kasi so, ako personally, mga ikong pasensya nga affected ang ato ang mga activities din tungkol sa mga outreaches. Sige lang, salamat po gihapon kayo sa inyong pagsabot na kapadayon yung tas pag-alaga siguro. So regarding sa fellowship, mag-announce lang daw sa group chat siguro by Merkulis na po siguro yung announcement po. Saturday na siguro na to. So possible by na possibility na i-move na to ang activities o Saturday sa hapon. So makakita na makahata o Saturday sa hapon ang atong fellowship. Dayon na yung mga changes sa pamagi sa fellowship. Siguro i-announce sa po na once na ma-plotting na tanan. Plotting na tanan. May mga changes. Dayon, advance na po na ako o inform ang atong Thanksgiving is by July 6. So, fix na siya nga date. July 6. That is Saturday. And ang atong halad is Wednesday, anak nga simana. So, July 3. So, anong July 3 man, Pastor? Tungod kay dili ta dapat nga mo sapaw sa activity sa district niya. Ang district nga time is na ay prayer and fasting and leadership training sa mga pastors. So naatay activity kinahanglan gyapon required gyapon ko mo appeal. So appeal gyapon ko. So ang atong halad i-move nato sa Wednesday. Dayon pasawan lang ng mga baboy, pwede yung lamingon. No? So, yala na ito ng Miyerkules. So, Thursday and Friday is taas-taas atong time for preparation para sa mga buluhaton. So, katong mga tabang review, pwede makakili din. So, pwede na makaschedule na. Dayon, i-announce na po na ako advance that supposedly, February pa rin ako i-announce atong February. Karon pa nakahigayon, sige na kong plano. Uling sa na lang. Natay himoon nga reorganization sa atong mga officials sa simbahan. So, ipuan na ako ang mga changes. The changes would be
ang atong pamaagi sa ato ang administration sa simbahan is by core growth na ang atong himuon. So wala na tayo, dili na tayo mag-president, vice president, secretary, treasurer, but we will be core group ang atong pamaagi. So isin lang gyapon kami ni pastora mao ni as a host pastor. So, kami may magdumala man gyud. Kami may natahasan na magdumala. So dili nami mo asa o natay presidente nga may magdumala sa tanan, but mag hands on gyud ni o dumala. And nanan tay mga core ng mga tao na atong iutang. So ang pasibol ang mga core nato would be katong gitawag natong meeting, atong mga nihagi katong ginapaapil na kong meeting as elders sa simbahan. Naray tayo nga magkuhan siguro last Sunday na ron sa April pa. Next. So by next month siguro maghimo tao kanang commissioning. So mag-commission na balik o mga elders and mga officers diri sulod sa simbahan. So pamaagi nato would be pareha sa iwok na leader, youth leader, and then the rest will be for group. So sa lihi ug sa SMAG, couple lang gihapon. So nalala lang gihapon ang pamaagi, and magpatawag daw niya kog meeting sa mga elders, and naaputay possible nga mga idugang gihapon nga mga leaders sulod sa simbahan. And then bahibalo lang mudaan kining leader sa simbahan o mga officers nganong i-meeting nako kay pangutan-on mo nako kung willing ba mo nga mudawat sa mga katungdanan kay maski si pastor wala sweldo, dili po ko magkapasweldo po ng mga officer sa simbahan. Mo gyud na trabaho no na pero sweldo wala tay kasweldo, pero Ginoo na ino ay may matag. So advance nako na by next month na tayo siguro during sa during sa fellowship siguro or anang Sunday sa fellowship. So di na ako kay tas duwalin mo kung taas pagkikaya ng announcement. Okay, mao lang to. God bless sa tanan dayon kita ta Wednesday o sa Sunday. God bless us all.